Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko sa video ito kung paano magtanim at magpabunga ng kamatis. Ang gagamitin ko ditong buto yung buto ng kamatis na galing mismo sa bunga. Hindi na ako gumamit ng butong binibili dahil napakamahal. Dahil yung 150 na buto halos 90 pesos dito sa amin. Ang kailangan ko lang naman mga 10 puno lang. Dahil sa backyard lang ako magtatanim. Ang pinagkuhan ko ng buto yung kamatis na hindi agad nagamit. Hanggang malapit ng masira at alanganin ng gamitin. Medyo maganda kasi yung ganitong klase ng buto kasi medyo nagmature na yung buto, madali lang mag-germinate. Kaysa doon sa kahihinog lang. Kapag kasi kahihinog pa lang, sariwa pa yung buto kaya matagal mag-germinate. Ang kainaman naman sa buto ng kamatis kahit galing pa yan sa hybrid kapag tinanim natin, maganda pa rin yung magiging bunga niya. Halos hindi nagbabago ang katangian niya, parang F1 pa rin. Kung meron man siguro pagbabago, konti lang. Halos hindi mo na mahalata. Nagaling na pala yan sa hybrid na buto. Sa pagpupulaan ko naman, gumamit ako ng dalawang klase ng lupa. Ang una yung lupang nanggaling sa basurahan. Meron kasi itong abot uling na maganda sa halaman. Ito yung una ko nilagay sa pagpupulaan ko. Ang pangalawa ko naman gagamitin itong vermicast. Meron kasi akong konting alagang African night crawler. Itong dumi niya gamitin sa ibabaw. Kaya purong-purong vermicast yung ilalagay natin sa ibabaw. Maganda kasi ang pagtubo ng buto pag gumamit tayo ng vermicast. Pagkatapos nating maibabaw itong vermicast, ilagay naman natin itong buto. I-boost natin sa hinanda nating pagpupunlaan niya. O ganyan lang. Saka natin ikalat. Para hindi sila magpatong-patong kapag tumubo na. Pwede rin nating ihalo sa lupa pero yung mababaw lang. Saka natin ulit tabunan na matatakpan lang yung mga buto. Huwag naman yung makapal. Saka natin ngayon diligan. Pagkatapos lagyan natin sa malilim na lugar, saka natin takpan para mabilis tumubo. Pagkalipas ng 4 na araw, ito na siya tumubo na. Makalipas pa uli ng 4 na araw, ito malaki na siya. Bali 8 araw na siya mula nung tinanim ko. Pagkalipas pa ng 8 araw, bali 16 days na mula nung tinanim natin. Ganito na siya kalaki, pwede nang itanim. Pero ililipat ko muna siya sa punlaan. Mas madali kasi yung mabuhay kung ililipat muna natin siya sa punlaan. Dahil wala akong punlaan, kaya gagawa muna akong punlaan. Dahil lang available sa akin na materialos karton, kaya gagawa lang tayo ng karton na punlaan. Kumuha na ako ng karton, saka ako binabad sa tubig, saka kumuha ako ng hulmahan. Yan, pinaikot-ikot ko lang na ganyan. Saka ako indikit. Kung saan namang didikit yan, kahit walang pandikit. Ganyan lang naman kasimple gumawa ng karton na punlaan. O ganyan lang yan, pwede na yan. Ibilad lang yan sa araw, titigas na yan. Kapag natuyo na yan, pwede na yan punlaan. Kapag ililipat natin sa punlaan, siguraduhin natin makuha natin yung ugat para huwag may stress at mabilis siyang lumaki. Lilipat ko muna sa punlaan para tumibay yung mga ugat niya. Para kapag tinim natin, hindi na siya basta-basta malalanta. Magiging matibay na siya sa matinding sikat ng araw dahil maayos ng kapit na ugat niya sa lupa. Kapag sa tinim natin agad yan, malaki ang chance na malanta siya dahil sa matinding sikat ng araw. Dahil yung mga ugat niya hindi pa gaano nakakapit sa lupa. Kaya kailangan pa natin magtakip araw-araw para huwag siya malanta. Pero sa ganyan na paraan na ginawa natin, makaka-recover muna yung ugat dyan bago natin itanim. Dahil yung ugat nakakapit na sa lupa, kaya pag tinanim natin hindi basta malalanta. Kahit pa matindi ang sikat ng araw. Dito na po nagtapos yung video natin. Pero bago ko lubusang tapusin, kung baguhan ko pa lang sa ating channel, sana huwag mo kalibutang taniman ng pindot ng subscribe button at notification bell para lahat ng update sa mga susunod kong video. Maraming salamat sa panonood at pagpalain ka ng Panginoon.